Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan Vidal from CCF Live Production at ngayon po ay kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Hi po, Pastor Bong! Kamusta po? Mabuti naman. Praise God! Handa na po ba kayong sagutin ang aming mga katanungan, Pastor? Biyaya ng Panginoon Diyos. Okay, simulan na po natin. Para po sa ating unang katanungan, ano po ang ipinapahiwatig ng paghihirap ni Jesus tungkol sa bigat ng ating kasalanan at sa tindi ng pag-ibig ng Diyos? Kailangan po ba talaga niyang mamatay para maipakita ito kung makapangyarihan naman siya at kaya niya namang gumamit ng ibang paraan? Yan. Alam nyo, dahil sa makapangyarihan ng Diyos, bago pa likhain ng langit at lupa, bago pa magkasala ang tao, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nung nilikha tayo, may choice na. Pero meron na siyang solusyon, even before the foundation of the world. Yung solusyon na yun ay yung talagang ibibigay niyang kanyang buhay. Kaya nga, maging si Kristo sa kanyang sa katawang tao, sinabi niya rin yun na kung posible lang, ibang paraan. Pero meron na silang takdang paraan. Kaya sabi ng Biblia, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya kailangan niya talagang mamatay sa krus. At bukod pa ron, kahit sa lumang tipan pa lang sinasabi na kailangan siyang maipako so that the curse will be taken away from us. So yun po, kaya makita niyo yung kapangyarihan ng Diyos at yung kasalanan natin, sobrang tindi kasi it separated us from God. Kinuha ni Jesus yon. Kaya nga nung sinigaw niyang, my God, why hast thou forsaken me? Yan dapat ang sigaw ng bawat taong makasalanan sa impyerno. Na parang sa tindi nung kaparusa, Lord, bakit parang iniwan ka mo kami? Pero kinuha lahat ni Jesus yun sa atin para hindi na natin yan isisigaw sa kawalang hanggan. Sa halip ang sigaw natin, in your presence there's fullness of joy. Salamat po, Pastor. Ngayon naman po, makikita natin na hindi talaga pinatulan ni Kristo ang paghamon ng magnanakaw at yung mga leader na iligtas niya ang kanyang sarili at ipakita ang kanyang kapangyarihan, di ba po? So, sa ehemplo po na ito ni Kristo, ang hindi po ba pagtatanggol sa ating sarili ay itinuturing na kahinaan? O sa praktikal na buhay, mali po ba na ipagtanggol ang ating sarili? Ayan, sa totoo lang, hindi tayo tinawag para ang sentro ng buhay natin ay ating sarili. Tinawag tayo para ang sentro ng buhay natin si Jesus. So tulad ni Jesus, hindi niya pinagtatanggol ang kanyang sarili dahil tinatayuan niya ang palatuntunan ng Panginoong Diyos, ang kanyang Ama. At ang palatuntunan na yun ay iligtas tayo, hindi yung kanyang sarili. At kung ipapakita niya yung kapangyarihang aalis siya sa krus, hindi natupad yung kaligtasan natin. Kaya nga, ang Panginoon Diyos ganun din. Ang sinasabi niya sa atin, hindi tayo nabubuhay dito para sa sarili natin. Nabubuhay tayo dito para sa palatuntunan ng Diyos. And that's basic Christianity. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Salamat po. At para naman po sa ating huling katanungan, Pastor, para sa mga nag-iisip na masyado silang makasalanan or masyado silang malayo sa presensya ng Panginoon para patawarin sila nito, ano po ba ang inyong maipapayo ngayon sa kanila ngayong darating na Semana Santa po? Ayan. So, alam nyo, lahat tayo makasalanan. And minsan sa tindi nating mga nagagawa, nararamdaman natin yung pagkakahiwalay natin sa Panginoon Diyos. And because that is exactly what sin does. Sabi nga, it separates us from God. Ganun pa man, si God ang umabot sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak ni Jesus. Ang sabi ni Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Kaya ano dapat natin gawin? Sa ating pong pag-aalala ng ginawa ni Jesus, dapat maalala rin natin na hindi natin kailanman kayang pumaroon sa Diyos sa pamamagitan ng ating sariling lakas, sa kabaitan at effort. Ito ay lahat dahil kay Jesus. Kaya nga, kay Jesus tayo pupunta. Diba? And ang ganda nito, sabi ni Jesus, walang lalapit sa akin na aking itataboy. Kasi ang Panginoon nandito siya para iligtas tayo, hindi para ikondina. Kanya lang, sa araw ng wrath ng Diyos, siyempre, yun na yung paghuhukom, wala na tayong magagawa. Kaya yung iba, yung pinakahuling paghuhukom, pero sa iba naman, bago pa mangyari lahat yon,
the judge na tayo. Kaya nga sabi na it is appointed unto man to die once, after which judgment. Doon mo na makikita yung ano yung pinili mo at ano yung kaparusang iyong haharapin. Pagka yun pa lang sa initial talo na, tapos na. Tapos sa final, lalo mas masama. Kaya naman ang Panginoon pinapaalala sa atin, and thank God for this historical event. Kaya mo alam historical, kaya kinicelebrate natin ilang libong taon na to para lang ipaunawa sa atin nangyari ito. At dahil nangyari ito, dahil gusto niya tayong iligtas at makasama sa kawalang hanggan. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.